Ang sabi ng marami ay walang perpektong relasyon. May mga pagkakataon na dadaanin po ito sa mga pagsubok at walang ibang maaaring magresolba nito kundi ang dalawang taong sangkot dito. Tunghayan natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Elena, 23 taong gulang siguro. Ang iba po sa inyo ay magkakaroon ng hint kung sino ako. Base na rin po yan sa pamagat ng aking kwento. Kung hindi naman ay sisimulan ko na ang aking liham. Papadudot, kagaya ng boyfriend kong si Japet na nagpadala ng sulat sa inyo noon, ay nag-aaral din po ako. Parehas kaming nasa huling baitang ng aming pag-aaral. Kung siya ay education student, ako naman ay mass communication dahil kagaya mo ay gusto ko ring maging kilalang radio DJ. Para naman po sa mga listeners na hindi kilala si Japet, nagpadala siya ng liham kay Papa Dudut at isa ako sa mga karakter na naroon. Ang liham na pinadala niya ay pinamagatang Ang Puno sa Likod Bahay. At totoong nangyari ang lahat ng kanyang ikinuwento. Base sa aming mga naging karanasan noon. Sa dulong bahagi ng kwento niya ay nabanggit niya na ako ang naging kanyang nobya. Ngayon ay narito ako at nagpadala ng liham kay Papa Dudut at umaasang mababasa rin po ito at maibabahagi sa mga tagapakinig ang aming love story. Sisimulan ko ang aking kwentong ito noong mga bata pa kami dito sa probinsya. Kasama sina Kevin at Japet. Papadudot, kaming tatlo lang ang palaging magkasama at madalas ay sa bakuran kami nila Japet naglalaro. Dahil doon lang ako pinapayagan ni nanay at ilang kilometro lang ang lalakarin mo ay mapapadpad ka na sa aming bahay. Hindi ko na rin matandaan kung paano kami nagkakilala. Basta't ang alam ko lang ay naging maayos naming kalaro si Kevin kaya't naging malapit na rin kami sa isa't isa. Elena, kinadjapet ka lang maglalaro ha at maya-maya ay umuwi ka na rin, paalala ni nanay sa akin. Opo nay, masusunod po, tugon ko naman. Agad akong tumungo papunta sa bahay nila Japet at nadatnang ko sila noon ni Kevin na naghahabulan. Japet, Japet! Tawag ko mula sa labas ng kanilang gate. Sabay ako nilingon ng dalawa at agad din akong pinagbuksan. Bakit ngayon ka lang, Elena? Tanong ni Kevin. Pinapakain pa kasi ako ni nanay ng merienda bago ko payagang lumabas ng bahay, paliwanag ko. Anong nilalaro ninyo at naabutan ko kayo naghahabulan? Dagdag na tanong ko pa. Wala. Hindi pa kasi kami nagsisimula kasi hihintayin ka namin. Sagot pa ni Japet. Hindi pa nagsisimula pero naghahabulan na kayo? Pang-aasar ko naman. Ibig kong sabihin naghahabulan lang kami pero hindi pa talaga nagsisimula ang laro namin. Dahil wala ka pa. Paliwanag pang muli ni Japet. Ewan ko sa iyo, ang gulo mong kausap, ang sabi ko pa. Teka nga, parang mag-aaway na kayo Ano bang lalaruin natin? Tanong ni Kevin. Ano bang gusto ninyong laruin? Tanong naman ni Japet. Nagsasawa na ako sa langit at lupa at tagu-taguan saad pa ni Kevin. Ano kaya kung pumunta tayo sa bukid? Suhestyon pa niya. Ang kaso, sabi ni nanay, bawal akong lumayo at dito lang daw ako kinadjapet ang wika ko. Papadudot, sa totoo lang naman ay gusto ko ang suhestyon na yon ni Kevin dahil hindi pa ako napapadpad ng bukid. Ngunit sa kabilang banda ay ayaw ko rin dahil baka mapagalitan ako ni nanay. Hindi naman natin sasabihin Sakto wala din sina nanay at lola dito. Si lolo naman ay nasa bayan at hindi ko alam kung ano ang ginagawa. Kaya't walang magsasaway sa akin. Saglit lang naman tayo. Mahabang litanya ni Japet. Tara na kasi, Elena, ang sabi pa ni Kevin. Nag-isip ako ng saglit at kalaunay
napapayag din nila ako. Sige na nga, pagpapaunla ko. Dali-dali kaming lumabas ng bakuran nila Japet at tinungo ang bukid. Medyo may kalayuan yon at maputik ang dinaanan namin dahil na rin sa ulan kaninang umaga. Nang makadako kami doon ay noong ko lang nasilayan ng malawak na taniman at ilang mga hayop gaya ng kalabaw at kabayo. Maganda pala dito, namamanghang sabi ko pagkatapos ay inilagay ang kanang kamay sa aking noo upang sipatin ang natatanaw kong mga bundok sa di kalayuan. Oo, minsan na akong dinala dito ni Papa, ang sabi pa ni Kevin. Ako rin eh, dinala na ako ni Lolo dito, ang wika pa ni Japet. Dinaman namin ang sariwang hangin sa bukid, Papa Dudut. Ipinikit pa namin ang mga mata para ma-feel namin ito nang bigla ay may nadinig kaming boses ng isang matanda. Hoy mga bata, anong ginagawa nyo dito? Delikado dito, baka matuklaw kayo ng ahas. Wala kayong kasamang matanda. Nang marinig namin yon ay agad naming iminulat ang aming mga mata at saka tumakbo palayo ng sabay-sabay. Hindi na kami nag-usisa kung sino ang matandang yon na nagbigay ng babala sa amin. Nagdesisyon kami noon na bumalik na sa bakuran nila Japet at doon na kami naglaro ng taguan. Tawa pa nga kami ng tawa noong makarating kami sa bahay nila Japet dahil na rin sa pagiging pasaway namin. Sabi ko sa inyo, huwag na tayong pumunta sa bukid eh. Natatawang sabi ko habang hinihingal. Tara na't magtaguan na lang, sambit ko pa. Papa Dudut, noon nga ay naglaro din kami ng taguan. Si Japet ang taya noon at natapos ang laro naming yon nang sumapit na ang alas 5 ng hapon. Ganon lagi ang daily routine namin noon, Papa Dudut. Maglalaro sa bakuran nila Japet tuwing hapon hanggang sa mangyari nga kay Japet na nabati siya ng matandang elemento sa puno na nasa likod bahay nila. At ganon din ako. Kung natatandaan ang ibang mga tagapakinig, ayon sa sinalaysay ni Japet sa kwento niya, ay nakita ng kanyang nanay ang nanay ko sa parehas na ospital kung saan siya dinala. Kagaya kasi niya ay namatanda rin ako noon. Kaibahan lang ay hindi ko nakita ang elemento na nakita ni Japet. Ngunit base na rin sa natatandaan kong sinabi ng albularyo, nang kumonsulta kami dito ay nabati nga ako o namatanda. Nang tanungin niya ako kung ano bang ginawa ko noon sa puno ay sinabi kong isa-isa kong pinagpipisa ang mga langgam na kumagad sa akin ang minsang kagatin ako ng mga ito nang mapadako ako sa puno. Noon din sinabi ng albularyo na si Mang Teryo na naggalit ang matanda dahil ang mga langgam ay ang nagsisilbing instrumento nito upang kung sino mang gumambala sa kanyang tahanan ay makakatikim ng masasakit na kagat nito. Makalipas ang ilang panglinggo ay tuluyan na ngang nagpasya ang nanay ni Japet na muli silang umuwi ng Maynila sa kapatid daw nito na kanyang tita upang kalimutan na ang nakakatakot na nakaraan niyang yon. Nalalapit na rin daw kasi ang pag-uwi ng kanyang tatay galing ibang bansa kaya't nagdesisyon na ang kanyang nanay na tumulak pabalik ng Maynila. Kevin, Elena, ang tawag ni Japet sa amin isang umaga. Nakita kong nakagayak siya noon. Wala kaming ideya ni Kevin na yun na pala ang oras na tutulak sila ng kanyang ina pauwi ng Maynila. Aba, mukhang mamamasyal kayo sa bayan ah. Nakabihis ka pa. Bati ni Kevin sabay pakawala ng malawak ng ngiti nito. Hindi, sagot ni Japet. Bakit ka nakabihis? Tanong pa ni Kevin. Oo nga, bakit ang ganda ng bihis mo? Segunda ko pa. Uuwi na kasi kami ng Maynila, sagot ni Japet. Napansin ko na rumihistro ang lungkot sa kanyang mukha noon. Talaga? Ibig sabihin di na tayo makakapaglaro ng taguan? Saad pa ni Kevin na nagulat sa sinabing yon ni Japet. Ganoon na nga, sambit pa ni Japet. Parang ang bilis naman yata. Anong dahilan? Tanong ko.
Maging ako rin naman ng mga oras na yon ay nalulungkot. 3 na lang kasi kaming madalas magkalaro at nababawasan pa ng isa. Natatandaan niyo ba nung namatanda ako? Oo, sabay na sagot namin ni Kevin. Nag-decide si nanay na umuwi na kami para daw hindi na maulit ang pangyayari na yon. Sa totoo lang ayaw ko pa talagang umuwi ng Maynila. Mamimiss ko kasi dito lalo na kayo. Ang kaso, ayaw ko rin namang magpaiwan dito dahil gusto kong kasama si nanay. Nalalapit na rin kasi ang pag-uwi ni tatay galing sa ibang bansa. Mahabang paliwanag ni Japet. Ganun ba? Sabi pa ni Kevin. Mamimiss ka rin namin, Japet, lalo na yung laro nating taguan. Ang sabi ko naman. Mag-ingat ka dun ha. Huwag mo kaming kakalimutan. Saad naman ni Kevin. Papa Dudut, hindi ko alam pero para bang mga nasa tamang edad na kami base sa mga binitawan naming salita ng mga oras na yon. Gayong base sa pagkakaalala ko ay nasa 12 taong gulang lamang kami noon. Siguro'y ganon talaga kapag napapalapit na sa iyo ang isang tao. Magiging makahulugan ang mga salitang bibitawan mo. Kevin, ingatan mo si Elena, ang sabi pa ni Japet. Oo naman, kami na lang lagi ang magkakasama ang turan naman ni Kevin. Pagkatapos noon ay umuwi na si Japet at nakita na lang namin siya na lula ng kanilang sasakyan para ihatid sa bayan at magsimula ng umuwi patungo sa Maynila. Malungkot man ngunit syempre kailangan namin na maging masaya, Papa Dudut. Sa tingin ko naman ay mas magiging mabuti para kay Japet na tumira sa Maynila para makalimutan niya rin ang traumatic experience niya dito sa probinsya. Lumipas ang ilang pang taon, kami pa rin naman ang magkasama ni Kevin. Nagbinata at nagdalaga na kaya't hindi na rin kami masyadong nalabas ng bahay. Bukod doon ay nag-iba na rin ang barkada ni Kevin at ganoon din ako. Gayon man ay nagkakaroon pa rin naman ng pagkakataon na magkausap. Noon din ay umamin sa akin si Kevin na crush niya ako, ngunit hindi naman naging kami. Sa totoo lang kasi ay kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya at kung hindi niyo po na itatanong, si Japet po talaga ang crush ko. Bata pa lamang kami. Ipinagtapat ko naman po yon kay Kevin at maluwag niyang natanggap yon kaya walang kaso. Sa ngayon ay may girlfriend na rin naman siya. Ang pangalan ay Maya at 8 taon na sila. Kulang na nga lang ay ikasal sila sa tagal ng kanilang relasyon. Mula nang umuwi si Japet sa Maynila ay wala na kaming naging means of communication. Good thing, Papa Dudut, ay nagkaroon ng mga social media platform gaya ng Facebook at muli kami nagkatagpo sa pamamagitan noon. Nagulat ako isang araw na may nag-add sa akin na kapangalan ni Japet. Hindi naman ako yung tipo ng tao na nag-a-accept kaagad lalo na wala kaming mutual friends. So ang ginawa ko ay inestalk ko muna ang profile at timeline niya bago ko siya in-accept. Hindi kaya si Japet to na kalaro namin ni Kevin noon? Bulong ko pa sa aking sarili habang nakahiga sa aking kama at sige sa pag-scroll ng timeline ng Facebook user na kapangalan nga ni Japet. Hanggang sa makatanggap ako ng isang message request mula dito. Ay Elena, accept mo naman ang friend request ko, ako to si Japet. Yung dating kalaro ninyo ni Kevin, ang sabi nito sa mensaheng pinadala niya sa akin. Napabangon ako sa tuwa, Papa Dudut. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na kilala niya pa ako makalipas ng maraming taon. 12 years old kami nang huling magkita. At noong inad niya ako sa Facebook ay 19 years old na kami parehas. Agad kong nireplyan ang message niya na yon, Papa Dudut. Sabi ko na nga ba ikaw si Japet na dati kong kalaro. Sige wait, accept na kita. Pagka-reply ko noon ay agad kong pinindot ang accept button at saka muling nagpadala sa kanya ng mensahe. Done, ang sabi ko pa. Salamat, reply niya. Kumusta na pala kayo?
kumusta na dyan sa probinsya? Si Kevin, kumusta? Siguro kayo na no? Sunod-sunod niya pang tanong. Natawa na lamang ako sa huling tanong niya na nabasa ko. Naisip ko kasing hindi naman kami magiging magnobyo at magnobya ni Kevin dahil siya ang crush ko. Okay lang naman kami, buhay pa. Si Kevin, hindi magiging kami nun no? May nobya na yon at saka strong silang dalawa, reply ko. Talaga? Ang lakas talaga ng kaibigan natin na yun no? Sa bagay madali lang makahanap na magiging girlfriend yon, chick boy yun eh. Biro pa niya. Ikaw may boyfriend ka na siguro no? Tanong niya pa ulit. Ha? Wala no, single ako, tugon ko. We, sa ganda mong yan, wala ka pa nagiging nobyo? Maniwala, mensahe niya na parang hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Oo nga, matipid kong sagot. Bakit? Tanong ni Japet. Hindi pa ako ready eh. Saka na siguro, ganting mensahe ko sa kanya. Papadudot nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Japet simula noon. Hiningi niya rin sa akin ang pangalan ni Kevin sa Facebook para i-add ito at nagkaroon na rin sila ng pagkakataong magkausap through chat. Paminsan-minsan pa nga ay nagvi-video call na rin kami at niyayaya namin si Kevin. Ngunit dahil madalas busy si Kevin sa kanyang nobya ay kaming dalawa na lang lagi ni Japet ang nagkakausap. Sa katunayan ay halos gabi-gabi kaming nagvi-video call. Kumustahan lang sa kung anong nangyari sa isang buong araw. Hanggang sa isang araw ay umamin siya sa akin ang kanyang nararamdaman, Papa Dudut. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap noon patungkol sa kung anong bagay lang nang biglang iniba niya ang paksang pinag-uusapan namin. Elena? Sabi niya na hindi tinuloy ang nais ipakahulugan. Yes, Japet? Tanong ko sabay ngiti sa kanya. May gusto sana akong sabihin sa iyo kaso lang nahihiya ako. Turan niya, napakunwari kakamot-kamot sa kanyang ulo. Sus, nahihiya ka pa dyan ang tagal na nga nating nagkakausap, saad ko pa. Ano kasi? Ano nga? Wika ko pa na naiinip na sa gusto niyang sabihin. Ano kasi Elena? Itatanong ko lang sana kung pwedeng manligaw. Pagkatapos niyang sabihin yun ay napansin ko ang pamumula ng kanyang pisngi at batid kong nahihiya siya. Ako man ay napamaang ang labi at hindi alam ang susunod kong sasabihin. Batid ko naman papadudot na hindi naging mabilis ang pangyayari dahil may ilang buwan na rin ang nakakalipas. Mula nang muli kaming magkausap ni Japet. Bukod doon ay magkababata naman kami. Pwede ko bang pag-isipan ang isasagot ko, Japet? Ang sabi ko pa. Oo, gusto ko siya, Papa Dudut. Pero ayaw ko namang madaliin ang pagsabi sa kanya na pwede niya akong ligawan. Oo din, kilala ko siya pero hindi na kami mga bata at maaaring marami nang nagbago sa tagal ng taon na hindi na kami nagkikita at nagkakasama. Ngunit sa kabilang banda ng aking isipan, napagtanto ko rin naman na walang nag-iba sa ugali ni Japet. Mabait pa rin naman siya, gentleman at hindi lang yata nawala sa kanya ay ang malakas na pangaasar. Oo naman, di naman ako nagmamadali sagot niya. Papadudot nang sabihin niya yon, ay batid ko ang kalungkutan sa kanyang mukha na para bang iniisip niya na wala siyang pag-asa sa akin. Ngunit sa totoo lang naman ay meron naman. Gusto ko rin siya. Bukod doon ay kung magkataon ay parehas kami. Siyang magiging first boyfriend ko at ako ang magiging first girlfriend niya. O hindi ba? Napaka-idealistic. Buong gabi kong pinag-isipan ang isasagot ko sa kanya, Papadudut, at lumipas din ang ilang araw bago ako makapagdesisyon. Gaya ng nakasanayan ay nakatanggap ako kay Japet ng isang mensahe ng umagang yon. Good morning, Elena.
Always wear your beautiful smile. Kain ka na ng breakfast. Basa ko sa chat niya na yon. Agad naman ako nag-reply sa kanya. Ikaw din ang sabi ko. Hindi ko na napigilan ang aking kamay, Papa Dudut, at naitipa ko ang sagot ko sa tanong niya kagabi. Tungkol pala dun sa tanong mo kung pwedeng manligaw. Sige, pumapayag ako manligaw ka, ang sabi ko pa. Talaga? Reply niya. Oo nga, ayaw mo ba? Bawiin ko na lang, reply ko naman. Yes, ang sabi pa niya sa text. Alam kong masayang masaya siya sa naging sagot ko dahil napakarami ng exclamation point nang sinend niyang text sa akin na nagpapakita ng masidhi niyang damdamin. Papa Dudut, hindi naging kaso sa kanila ng nanay at tatay maging sa ate ko nang sabihin kong nanliligaw si Japet sa akin. Nagulat pa nga sila nang malaman na nagkaroon kami ulit ng communication. Napuri pa nga ng mga ito si Japet at ayon sa kanila ay mabait naman daw ito. Isa lang ang pinakiusap sa akin ni nanay at tatay. Yon ay ang makapagtapos ng pag-aaral bago ako pumasok sa pag-aasawa. Pag-aasawa talaga agad, Nay? Nanliligaw pa lang ho yung tao. Kayo naman talaga, Nay. Biro ko pa. Aba syempre anak, doon na rin papunta yon. Hindi ka na bata, nasa hustong edad ka na at kalaunan ay bubuo ka ng sarili mong pamilya. Ang sabi pa ni tatay. Tama at kagaya nga ng sabi namin sa iyo ng tatay mo, magtapos ka at maghanap ng magandang trabaho. Hindi para sa amin kundi para sa iyo ng future mo. Dugtong pa ni nanay. Oo naman ay gagayahin ko po si Ate Eleanor na nagtapos at nakakuha ng magandang trabaho bago mag-asawa. Pangako ko pa. Si Ate Eleanor ang nag-iisa at nakatatanda kong kapatid. Sa amin muna siya nakatira ngayon kasama ang isa niyang anak na si Jasper dahil sa Amerika nagtatrabaho ang kanyang asawa. Sus, nga pala. Ipakilala mo naman sa amin si Japet ulit ha? Ang singit naman ni ate. Kilala mo naman siya, di ba ate? Ang sabi ko pa. Oo nga, pero ibig kong sabihin ipakita mo siya sa amin kapag nagkatawagan kayo ulit. Para naman mas makilatis namin siya ng mas maigi. O sige po, tanging naisagot ko. Kinagabihan ay nagkaroon ulit kami ng pagkakataon ni Japet na mag-usap through video call, Papa Dudut. Noon din ay pinapunta ko sila nanay, tatay at ate sa aking kwarto para muli itong ipakilala sa kanila. Japet iho, huwag mong sasaktan itong anak ko ha. Ako ang makakalaban mo, sinasabi ko sa iyo, pabirong banta pa ni tatay. Ako Tito Delphine, makakaasa po kayo na hindi ko sasaktan ang anak ninyo. Sagot pa ni Japet. Siguraduhin mo lang, ang wika pa ni nanay. O nay tay, huwag niyo namang tinatakot si Japet, pagtatanggol pa ni ate. Pero tatandaan ko yung sinabi mo Japet ha, huwag na huwag mong sasaktan ang bunso namin, kung hindi nako dagdag pa nito. Pagkatapos ay nagpakawala sila ng malalakas na tawanan. Ate naman, nay tay, nanliligaw pa lang po yung tao, hindi pa po kami magnobyo at magnobya, ang sabi ko pa. Pangako po yan Ate Eleanor, Tita Criselda at Tito Delphine, sad pa ni Japet. Papa Dudut, smooth sailing naman ang panliligaw sa akin ni Japet. Naging masaya naman kami sa stage na yon at lumipas pa ang ilang araw ay tuluyang ko na nga siyang sinagot. Gabi noon ang sabihin kong sinasagot ko na siya at halos tumalon siya sa tuwa kung nakita nyo lang ang reaksyon niya ng mga oras na yon. Pati kayo ay tiyak na kikiligin. Nakausap ko na rin ang kanyang mga magulang pati na ang kanyang lolo at lola na hindi naman kalayuan sa amin ang bahay. Siyempre ang initial reaction nila ay natuwa. Nasabi pa nga ni Tita Mildred, nanay ni Japet, na hindi niya akalain kung sino ang kalaro nito noon ay siya ring magiging nobya niya ngayon. Papa Dudut, maganda ang naging takbo ng relasyon namin ni Japet. Mahirap lang din dahil LDR kami o long distance relationship. Ako nasa probinsya, siya ay nasa Maynila pero hindi yon naging hadlang para mas mahalin namin ang isa't isa.
Marunong din kaming irespeto ang oras ng bawat isa dahil may mga responsibilidad kami sa bahay bilang mga anak at sa eskwelahan bilang estudyante. Kapag parehas kaming busy ay nagpapaalam kami sa isa't isa na hindi muna makakapag-message or video call at uunahin na muna ang mga bagay na dapat tapusin. Pero kapag okay na ulit ay babalik na kami sa usual routine. Healthy relationship, ganyan ko may lalarawan ang relasyon namin ni Japet. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ako ng agam-agam sa pagmamahal niya sa akin kagaya ng ibang relasyon. Dumanding kami sa pagsubok. Papadudot, hindi ko ugali na hingin ang password ng boyfriend kong si Japet pagdating sa kanyang mga social media accounts. Hindi naman ako ganong klase ng babae at may tiwala naman ako sa kanya. Gayunman, alam niyang selosa ako kahit sino naman sigurong girlfriend ay magsiselos. Lalo na't kapag nararamdaman mo na may something sa boyfriend mo at sa ibang babae. Isang araw ay may nakita akong picture na nakapost mula sa isang babaeng nagngangalang Athena at nakatag siya roon. Sa larawan ay akbay niya ang isang babaeng maganda, balingkinitan ang katawan at hindi maikakailang pagiging mistisa nito. Taliwas sa kulay ng balat ko na morena na isa rin sa mga insecurities ko. Nakalagay sa caption na I miss you Japet. Ang date na naka-indicate sa picture ay April 2, 2018. Isang taon na ang nakakalipas. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng selos. Bumilis ang tibok ng puso ko at parang naiinis din ako, Papadudot. Dali-dali ko siyang chinat at sinabi kong gusto ko siyang makausap ngunit wala akong natanggap na sagot. Nakailang miss call din ako sa kanya pero wala rin akong natanggap na tugon. Sumapit ang gabi nang hindi ako mapakali. Napansin din nila nanay ang panay-panay na pagtingin ko sa cellphone dahil nga sa hinihintay kong text ni Japet. Pero natapos ang araw na yon na wala akong natanggap na tugon mula sa kanya. Dahil hindi rin ako mapakali at gusto kong makahanap kaagad ng sagot ay inesto ko ang Facebook ng babae na si Athena, Papadudot. Lahat ng picture niya ay may kasama siyang isang babaeng maganda at kagaya niya ay mistisa rin. Marami rin silang picture ni Japet na nasa eskwelahan. Doon ko napagtantong classmate niya pala yon. Hindi ko alam kung ngayong college ba niya kaklase yon o noong high school siya. Pero hindi na yun mahalaga, ang gusto kong malaman ay kung may namamagitan ba sa kanila. Patuloy ko pang inistok ang babae hanggang sa makatulugan ko ang pag-iisip. Nang magising ako ay nakatanggap ako ng mensahe galing kay Japet. Babe, sorry hindi ko nasagot ang tawag mo at chat mo kahapon. Nabasa kasi ang cellphone ko at napasukan ng tubig kaya pinaayos ko at ngayon ko lang nakuha. Hindi ako nag-reply sa chat niya na yon at sining ko lang siya, Papadudot, dahil dala ko pa rin ang pagkainis ko. At dahil nga sa naiinis ako sa post na yon ay gumanti ako. Nag-post din ako ng picture namin ng best friend ko na si Malik. Gwapo din yon, may lahi kasi. Gusto ko lang iparamdam kay Japet ang selos na nararamdaman ko doon sa babaeng si Athena. Ginaya ko lang ang caption sa post ng Athena at dinagdagan ko lang ng kaunti. I miss you Malik. Magkita tayo ulit after vacation. Sa ginawa kong yon ay agad kong chinat ni Malik at sinabi kong pinagsiselos ko lang ang boyfriend ko. Kinuwento ko rin sa kanya ang nangyari at naiintindihan naman niya. Papadudot, nagtagumpay ako sa plano pagkatapos kong mag-post ng gano'n ay paulit-ulit niya rin akong chinat at tinext. Di gaya niya na nag-reply kinabukasan, ako ay hindi. Nga pala naka-hide yung post ko na yon kina nanay at tatay at kay ate dahil ayaw kong malaman nila na may hindi pagkakaintindihang nagaganap sa amin. Ayaw ko rin na mag-usisa pa sila sa relasyon namin ni Japet dahil hindi ko alam kung paano yon sasabihin sa kanila. Naisip ko kasi na paano nga kung may iba si Japet. Baka magalit sila sa kanya, hindi ba? Ayos nang ako lang ang may galit sa kanya kung talagang may iba siya. Mahal ko pa rin naman yung tao at magnobyo pa rin naman kami. Gusto ko lang talaga ng sagot sa tanong na kung may namamagitan ba sa kanila ni Athena.
Papa Dudut, umabot ng 3 araw ang hindi ko pagpansin sa messages niya na yon. At isang umaga'y nagulat na lamang ako sa bumungad sa akin. Tandang-tanda ko pa yon. July 13, 2019, ang petsa, 9 a.m. ang eksaktong oras. Elena, gising! Dinig kong sabi sa akin ni nanay. Pubungas-pungas kong iminulat ang aking mata bago nagsalita habang nag-uunat. Nay, masyado pang maaga, ano ba yun? Tanong ko at saka ipinikit ulit ang aking mata. Si Japet nandyan sa sala, hinahanap ka. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko yon mula kay nanay. Ano po? Gulat kong sabi. Oo, kaya't bilisan mo at igayak mo na ang sarili mo. Ano bang dahilan at biglang napabiyahe dito ang nobyo mo? Nay, mamaya nyo na po ako tanungin. Mag-aayos lang po ako, ang sabi ko pa kay nanay. O sige at asikasuhin ko muna yung boyfriend mo ha, bilisan mo. Opo nay, sagot ko. Papa Dudut, halos hindi ako magkanda o gaga nang malamang kong pinuntahan ako ni Japet sa probinsya noon. Kinabahan tuloy ako ng dahil doon. Halo-halo ang naiisip ko noon at pumapasok sa isipan ko ang mga posibilidad na baka mali ang hinala ko sa kanila ni Athena. Nahihiya na tuloy ako. Hindi pa man kami nag-uusap ay agad kong inayos ang sarili ko at hindi ko na kinailangan lumabas para mag-toothbrush at maghilamos dahil may CR naman sa loob ng aking kwarto. Mga ilang minuto pa ang itinagal at nakapag-ayos na rin ako sa wakas. Tinignan ko pa ang sarili ko sa salamin at huminga ako ng malalim at nagwikang, "Kaya mo to, Elena?" Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng kwarto at nakita ko si Japet na nasa sala. Kausap si tatay. Sinundan niyon ang pagdating ni mama galing sa kusina at pinagtimpla niya si Japet ng kape. At saka binigyan ng half slice ng ensaymada. "O, ayan na pala si Elena. Dito muna kami ha." Binig kong sabi ni tatay sabay tayo mula sa pagkakaupo at saka pumunta ng kusina kasama si nanay. Tumabi ako sa kanya ng blanco ang ekspresyon. Mga ilang segundo rin kaming walang kibuan hanggang sa hindi na siya nakatiis at nagpatiuna na siyang magsalita. "Bakit hindi mo nire-replyan ang mga chats ko? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? May problema ba? May problema ba tayo?" Tanong niya. "Itanong mo kaya sa sarili mo." Malamig kong tugon. "Elena, hindi kita maintindihan," ang sabi pa niya na tila nalilito. "O sige, para mas maintindihan mo, ganito na lang. Ako na ang magtatanong, kumusta kayo ni Athena?" Nakaismid kong tanong sabay taas ng aking kilay. Tinignan ko siya noon sa mga mata niya. "Anong ibig mong sabihin? Anong kumusta kami ni Athena?" Pagkatapos niyang sabihin yun ay hindi ako sumagot. Saglit kaming natahimik at sinundan niya ang huli niyang sinabi. Alam ko na, gets ko na. Nagsiselos ka ba?" "Ano sa tingin mo?" Balik kong tanong. "Oo, nakikita ko nagsiselos ka pero maiba ako. Ako naman ang magtatanong. Sino yung si Malik?" Sarkastiko niyang turan. "Wala ka na doon," sabi ko sabay iwas ng tingin sa kanya. Parang ngayon ako tinablan ng hiya sa ginawa kong pag-post, Papa Dudut, bilang ganti sa ginawa niya. "Ganon, sige. Ipapaliwanag ko sa iyo ang nangyari, Elena. Si Athena, lesbian yun. My girlfriend yung tao. Take note, my girlfriend. Kaibigan ko yun dahil classmate ko siya. O baka gusto mo ring malaman kung bakit naging close kami. Best friend ko si Samara, yung girlfriend niya. Ako ang naging tulay sa kanilang dalawa kaya sila nagkakilala at naging magjowa. Napapost lang yon dahil matagal na kaming hindi nagkikita dahil bakasyon. Magkaibigan lang kami noon at wala kang dapat na ikaselos. Hindi kami talo noon, babae rin ang gusto noon." Mahabang litanya niya. Papa Dudut, parang gusto kong lumubog mula sa kinakaupuan ko at nahihiya ako sa kanya at sa sarili ko ng mga oras na yon. Ni hindi ko na siya matitigan ng diretso sa mata kagaya ng ginagawa ko kanina. "O ngayon, pwede ko na bang malaman kung sino si Malik?" Malumanay niyang tanong. "Kaibigan ko lang din si Malik. Alam niya rin naman ang dahilan sa likod ng post ko na yon.
Nahihiya ko pang sabi. Tinungo ko ang aking ulo at saka nagpatuloy sa pagsasalita. Nag-post na ako ng ganun dahil nga nakita ko yung post ni Athena na nakatag ka. Naisip ko na gumanti sa'yo. Naisip ko na hindi pwedeng ako lang ang magselos, dapat ikaw din. Dagdag ko pa. Sa sinabi kong yon ay narinig kong natawa si Japet. Babe, wala kang dapat ikaselos. Kahit malayo ka sa akin, hindi ko naisip na lokohin ka. Loyal to babe, promise. Saad niya, sabay taas ng kamay niya na parang nanunumpa. Napatunayan ko naman yon, Papa Dudut, dahil yung pagpunta niya mula Maynila papunta sa probinsya namin ay senyales ng pagmamahal niya sa akin. Hindi biro ang ginawa niyang pagbiyahe para lamang puntahan ako. Pakaramdam ko tuloy noon ay kasing haba ko ang buhok ni Rapunzel. Biro lang po, Papa Dudut. Ikaw naman kasi, hindi ka kaagad sumagot sa chat ko. Sumbat ko pa. Sa mga pagkakataong yon ay nagbabadya ng tumulo ang luha ko, Papa Dudut. Dala ng magkahalong emosyon, tuwa at inis. Tuwa dahil sa wakas ay nalaman ko ang sagot sa tanong kong sino si Athena, at inis dahil parang napaka-immature ng ginawa ko. Hindi ba nga sabi ko sa iyo, nagpapaayos ako ng cellphone, nabasa kasi at napasukan ng tubig, ang sabi pa niya. Hindi ko na rin napigilan ang mga emosyon at tuluyan na akong naluha, Papa Dudut. Huwag ka nang umiyak, babe. Halika na nga rito. Niyakap niya ako at hinalikan ang aking noo. Hindi ko alam na nakasilip na pala sina nanay at tatay sa pag-uusap namin na yon ni Japet, kaya't nalaman na rin nila na meron kaming hindi pagkakaintindihan. Noong nakita ni tatay na hinalikan niya ako sa noo ay narinig naming nagsalita ito. Oops, ano yan ha? Bakit may pahalik sa noo? Ang biro pa ni tatay. Ay, sorry po Tito Delphine, na-carried away lang po. Sagot ni Japet pagkatapos ay sabay-sabay kaming tumawa. After ng reconciliation na yon, Papa Dudut, ay naging maayos muli kami ni Japet. Naintindihan na namin ang side ng isa't isa at pinangako sa sarili na sa susunod ay mas maigi na magpaliwanagan muna bago tumungo sa isang konklusyon. Nagpunta rin kami noon sa bahay ng kanyang lola at nagulat pa nga ito na nandoon ang kanyang apo. Nang gabing yon, bago ako umuwi ng aming bahay ay tinanong ako ni Japet tungkol kay Malik. Sure kang kaibigan mo lang si Malik ah? Kundi ako naman ang magsiselos, sige ka, pabirong sabi nito. Opo, kaibigan ko lang si Malik, saka nakalimutan ko palang ikwento sa'yo. May third eye yun at lagi niyang sinasabi sa akin na may nagkakagusto raw sa aking elemento. Natatakot nga ako sa tuwing sinasabi niya yun eh. Ang kwento ko kay Japet. Diyos ko, ayan na naman tayo sa elemento eh. Trauma na ako dyan. Alam mo naman ang mga pinagdaanan natin nung bata pa tayo eh. Halika na nga. Ihatid na kita sa inyo, gabi na eh, ang sabi nito. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, Papa Dudut, ay hinatid niya ako sa aming bahay samantalang siya naman ay sa bahay ng kanyang lolo at lola muna makikitulog at bukas ay tutulak siya pabalik ng Maynila dahil ilang linggo na lang ay magsisimula ng pasukan. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay kami pa rin ni Japet at masaya ako sa relasyon namin. Marami din akong natutunan sa mga pagkakamali at napagdaanan namin noon. At isa yon sa mga magagandang aral na lagi kong babaunin. Nga pala, kapag nagkaroon ako ng lakas ng loob at pagkakataon ay ibabahagi ko rin sa inyo ang tungkol sa nagkakagusto sa akin na elemento ayon kay Malik, pero saka na po yon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang, Elena. Mga listeners, lagi nating tatandaan na ang komunikasyon ay isang epektibong paraan upang maunawaan ang mga bagay na hindi natin naiintindihan. Napakahalaga nito sa isang relasyon dahil kung walang nagaganap na pagkakaintindihan, ay mas lalong lalabo ang ugnayan ng isa't isa na maaaring magresulta ng hindi maganda. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po. Ang buhay ay
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.